Bagong online loan app na napasama sa listahan nila yung TinID at PhilHealth ID. Pasok kaya kayo dito? Yes po mga hadiskarte, sa video na ito is another online utangan na naman. Pero kung kayo ay bago dito sa akin channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating reviews. At yes mga hadiskarte, sa video na ito is ibabahagi ko sa inyo yung aking personal experience sa online loan app na ito, kung magkano yung na-receive ko dito, kailan siya babayaran, at kung na-approve ba ako dito sa utangan na ito. At ito na nga mga kadiskarte, no. So bago tayo magsimula, is disclaimer po muna tayo. Hindi po ako agent ng loan app na ito. Isa rin po ako mangungutang kagaya ninyo. At please take note mga kadiskarte na mas maiging magbabasa tayo ng mga reviews bago tayo uutang sa kahit anumang utangan online, kasi nakakatulong talaga to sa atin. Lalong-lalo na sa mga borrower na umuutang na hindi nagbabasa is talagang big no-no. Make sure na nagbabasa tayo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang din sabihin sa inyo na kung kayo po ay employed or self-employed at gusto niyo mag-apply sa bangko, you can message me dito mga kadiskarte para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. And mga kadiskarte, please take note that all applications submitted is subject for bank approval. So eto na, hindi na natin ito patatagalin pa kasi tumatagal na tayo sa intro. Wala nang intro to. Kasi tapos na yung intro. Ayan yung mga kadiskarte, konting patawa lang. So pag-uusapan natin ito ngayon, si Credit Peso Safe Online Loan. Mga kadiskarte, nung ako po ay nag-install ng online loan app nito, meron pa lang siyang 3.5 star at 775 reviews po. So, ang sabi dito sa kanilang platform, mga kadiskarte, is revolving credit limit is up to 20,000 pesos. So, ito yung pwede nating mautang dito, yung sabi. At mga kadiskarte, ito po ay naka-SEC registered po with under po ng Microdot Lending and Corporation. At ayun na nga mga kadiskarte, nung nagbabasa po ako ng mga reviews, may mga positive at may mga negatives na review. So yun talagang sinubukan ko. Unang-una mga kadiskarte, kailangan natin maglagay dito ng ating active mobile number kasi nga magsisend sila ng OTP code. Kailangan nating i-agree ang kanilang privacy policy at kailangan din nilang ma-access yung ating application information, yung device information, mga kadiskarte, yung message, at yung camera natin. At so, ito na nga mga kadiskarte, pagkatapos kung gawin lahat is, ito na yung bubangan. As you can see sa screen po, lucky cash is 30,000. Complete the certification and get the loan quota. So, nag-click po ako dito ng apply. At mga kadiskarte, as you can see sa baba is makikita ninyo, meron siyang maraming mga loan app na naka-tied up. Yung ibig sabihin is makikita natin mga kadiskarte kagaya ng Lucky Cash, Express Pera, Cash Pao, Ezelent, Masaya Pera, yung Loan Togo, Kwarta Loan, Bilis Cash, at yung Fortune Cash. So, makikita nyo dito sa baba ng details. And yan mga kadiskarte, sa mga online loan app, basic na talaga sa atin itong paglalagay ng ating personal information mga kadiskarte. At dito pa lang sa kanilang personal information is mamili na po tayo dito sa baba agad ng valid ID. So, makikita mo na agad. Yung mga valid ID na pwede is SSS, TIN, Passport, PhilHealth, Driver's License, Voter's ID, UMID, Postal, PRC, GSIS, Student ID, Pag-ibig National ID. So, may Students ID pang nakasama dito. So, pwede kaya yung mga students dito. Yun na nga mga kadiskarte, no? Alamin natin kung talaga bang recommended tong loan app na ito. At pagkatapos dyan mga kadiskarte is kailangan natin maglagay dito ng ating ID card. Pagkatapos ng ID card is kailangan natin maglagay dito ng ating detailed address. At pagkatapos yan, dito na tayo sa work information natin. As usual, kailangan natin ilagay kung ano yung trabaho natin, monthly income at address ng tinatrabahuan natin. And then mga kadiskarte, itong loan app na ito is nanghihingi po ng
tatlong contact person. So, kung i-compare naman natin mga kadiskarte, tatlo lang compare sa ibang online loan app na tag-5 yung hinihingi. Pero mga kadiskarte, mag-ingat tayo sa ipanglalagay natin dito kasi alam niyo naman na lalong-lalo na sa mga ibang online loan app na tatawagan din nila itong mga to kapag hindi tayo nakabayad on time. And then mga kadiskarte, kailangan po natin maglagay dito ng photo ng ating valid ID po, front and back na photo ng valid ID at meron din silang facial recognition. And then dito na tayo sa confirm loan natin. So kailangan natin maglagay dito ng account. Dito po mamili tayo ng GrabPay, PayMaya at yung GCash. So as usual mga kadiskarte, GCash yung gagamitin natin. And then mga kadiskarte, pagkatapos niyan is we have a text. Naka-receive po ako ng text. Ang sabi, we have received the loan application is submitted on the Credit Peso. Lucky Cash platform are now reviewing it for you. Please be patient. So, kailangan natin maghintay kasi nire-review na nila. And then, mga kadiskarte, pagkatapos is binilikan ko yung loan app, ang nakikita ko dito under review, yung nakalagay. And dito mga kadiskarte sa baba, makikita nyo yung amount requested is 2,000. Mga kadiskarte, hindi po ako nag-select ng loan amount dito. Sila po, which is 2,000 yung first credit limit na binigay nila sa akin. And then mga kadiskarte, please take note ha, kung makikita nyo sa screen is hindi nyo makikita yung loan details. Hindi natin take note, hindi natin makikita kung magkano yung loan deduction. Kasi yung makikita natin dito is 2,000 lang talaga. Walang interest, walang loan deduction na makikita. So aware kayo dapat sa mga loan app na ito mga kadiskarte no, kasi talagang pag sa akin is they recommended kasi sa huli na talagang pagsisisi Ang iba nga mga kadiskarte nagsisi na nga bakit itinuloy pa nila kasi ang laki naman ng interest. Kasi yun na nga, loan amount na ma-receive lang yung makikita natin dito. And then mga kadiskarte, ang sabi na dito, audit failed. So, na-failed ako dito kay Credit Peso mga kadiskarte no. Hindi po ako na-approve dito kay Credit Peso. Pero mga kadiskarte para sa akin hindi siya recommended kasi in the first place hindi natin makikita kung magkano yung loan deduction dito, yung mga interest talagang hindi. So talagang hindi siya recommended pag ganito kasi nasa huli talaga yung pagsisisi. Yun nga mga kadiskarte, hindi naman po ako na-approve dito kay Credit Peso pero kung kayo po ay may experience sa bagong utangan na ito is you can comment po sa comment section para mabasa din at malaman din ng ibang viewers natin na talagang ganito yung naging experience nyo kasi ganito yung naging experience ko. So yun lang po mga kadiskarte no, that's all for today's video. Yun po yung honest review ko sa loan app na ito. Mga kadiskarte, huwag niyong kalimutan na maglalagay po ako ng mga alternatives online loan app sa description box or sa pinned comment section ng video na ito. Mga kadiskarte, once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay only sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!